Nandito kami ngayon sa Kapas Tarlac mga kabukid kasi sinamahan ko si Boss Amo na mamili ng mga halaman at mga gamit para sa pinapaganda niyang garden. Bibili nga rin pala siya ng mga paso at saka mga stepping stones. Pero sabi ko yung mga stepping stones ay ipapagawa ko na lang sa mga nagbabakod. Total patapos na sila para makatipid din kami kaya naman bibili na lang kami ng mga bato na pang design. At may nakita nga kaming mga upuan at mesa na pang garden. Ito yung tinatawag nilang kalesa. Bibili daw kami ng isang set at ilalagay daw namin sa ilalim ng mangga. Ito yung napili niya yung 6-seaters kasi mas mura to pero maganda. Kaso nga lang hindi namin maisasakay kaya naman kailangan pa naming ipa-deliver so isinabay na namin yung iba pang mga bibilihin namin na mabibigat kasi nga bumili pa siya ng mga bato at saka mga paso na simento at yung mga halaman niya ay napakarami pala. Nung nakaraang taon nga bumili kami dito na nakakulong-kulong lang pero kinaya naman pero ngayon nag-upgrade na si Boss Amo. Nag-upgrade na siya sa gastos. At dahil tinanghali na nga kami, nagutom na siya at hindi pa nakakainom ng gamot, kaya naman sumumpong yung kanyang toyo. Buti na nga lang at may dumaang nagsusurbetes, kaya naman tuwang-tuwa na naman yung bata kasi makakatikim na naman ng dirty ice cream na malinis. Akala ko nga kakasya lahat sa truck yung mga pinamili niya kaso nung tiningnan ko napupuno na siya pero hindi pa sila tapos magkarga. Kaya sabi ko sa kotse na lang namin isasaka yung iba. Kaya naman yung mga bato nilagay ko na sa likod at saka sa gitna sa mga upuan para balanse. Kaso nabigatan yung sasakyan nakita nila na bumaba talaga siya. Kaya naman problemado ako kung anong gagawin namin kasi may mga halaman pa siyang isasakay. Pero may isang batang lumapit sa akin na mas mabigat yung problema. May panghanda lang. Ha? May panghanda lang. Panghanda lang. Panghanda? Saan? Birthday mo ngayon? Ha? Magkano yung ganito? Tandaan mo. 100? Birthday mo ngayon? Ha? Happy birthday. At para maisakay itong iba pang mga halaman ni Boss Amo, nilipat namin dun sa truck yung ibang mga bato, nilagay na lang sa ilalim ng mga upuan kasi mas magaan itong mga halaman kaya naman ito na yung mga nilagay namin dito sa likod. At dahil natapos na nga kami, mauuna na kaming umuwi, aantayin na lang namin yung deliver kasi magkakarga pa sila ng mga Hawaiian palm. At maya-maya nga pagkakain namin ng tanghalian dumating na rin sila at dahil nakabakod na nga yung ating farm dito na lang sa labas namin pinababa kasi wala naman kaming no choice. Naku kabukid, wrong grahams ka na naman. At pinakisuyo ko na lang na ipasok nila yung mesa at saka yung mga upuan kasi medyo mabigat yun. Pero dahil sanay sila 2 tao lang yung bumuhat sa upuan kasi nung nilipat namin 4 na sila umalalay pa ako. Buti na lang at may gumagawa dito sa bakod yung mga nagpapalitada kaya naman nagpatulong muna akong maghakot pero napansin ko yung isa mas sintu-sintu ata sa akin. Biruin mo ba naman yung kartilya imbis na gamitin pang hakot pinuntok niya kasi nahihirapan daw, naawa daw siya. Tsaka pansin ninyo bago siya lumarga nagdadasal pa ata. Ako naman binibilisan ko lalo nakita ko yung boss manager dito na nakatayo. Kaya naman kailangan natin magpasipsip. Binola-bola ko nga siya. Sabi ko ang gaganda naman napili nyo mga halaman kasing ganda nyo ma'am. Uy, napakabulero. At dahil napakilig ko nga siya, sabi niya sa akin pahinga ka muna, hayaan mo silang maghakot. At dito ko nga napatunayan na totoo yung kasabihan na daig ng sipsip ang masipag. Kasi yung magagaan na trabaho lang ang binigay sa akin ni boss. Tulad yan, naghahakot sila ng mga buhangin. Ako naman, tagapatag lang. Kaya naman may isang payo ako sa mga may trabaho dyan. Huwag nyong masyadong sisipagan lalo na kung di nakikita ni boss. Kasi hindi totoo yung sipag at syaga ang puhunan para umasenso sa buhay. The best talaga ang magpasipsip. Grabe ka bukid, napaka-bad influencer mo naman. Tingnan nyo naman kasi ang epekto ng ginawa kong pagpapasipsip kay boss. Habang nabibigatan yung mga kasama ko, ako taga-turo kung saan ilalagay yung mga binubuhat nila. Lamang talaga ang bida-bida. At maya-maya nga napansin kong parating si boss pero kunyari hindi ko siya nakita kaya naman nagpakitang gilas na naman ako dito. Kahit nga mabibigat yung mga simento hindi talaga ako nagpatulong, binuhat ko talaga mag-isa. At kahit nga yung mga nakasakay na sa kartilya kinukuha ko pa rin para makita ni boss na malakas ako at masipag. Kaya naman doon sa pangalawang upuan tumulong na talaga ako para magpapansin talaga kay boss. At kahit pagod na nga ako hindi ko pinapahalatang hinihingal ako dito kasi nakikita ko nandiyan sa gilid. At habang binubuhat nga namin yung mesa sabi ko sa mga kasama ko napakaganda talaga ng mga napili ni boss. Ang galing niya talagang pumili, parang napakasarap dito magkape. Nilakasan ko nga yung boses ko para talaga marinig niya. At dahil napakadali lang niyang bulahin pinaupo na nga niya ako at pinagtimpla ng kape at sinabihan niya yung mga kasama ko na sila nang tumapos sa mga hinahakot. And we drink coffee happily ever after. Fairy tale yan? So paano mga kabukid, hanggang dito na lang po. Abangan nyo po yung pagtatanim namin ng mga halaman kasi napag-usapan namin ni Boss Amo na kaming dalawa na lang ang magtatanim. Sa wakas at nagbubunga na rin yung ating effort na pagpapasipsip. Abangan nyo po kung paano ako aasenso ng dahil lamang sa pagpapasipsip kay Boss Amo.